لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga alipin ng Allah, maliban sa papuri at pasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, paalalahanan ko po kayo lalo ng ating sarili ng pinakamainam na pagpapaalaala. Ito ang pagkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah, o kayong mga mananampalataya, katakutan ang Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi, ng totoong takot. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, at huwag mong hahayaan na kayo ay mamatay maliban na lamang kayo ay mga Muslim. Mga alipin ng Allah, ang sunod-sunod na pangyayari sa atin, ito ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Batid natin bilang isang Muslim na ang lahat ng mga pinangyayari, ito ay itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangyayari, na tayo man ay kakaharapin ang sakuna o hindi, o di kaya mga pamilya o malapit sa ating buhay. Ito ho ay kabilang sa mga pagsubok, trahedya man ito, problema, sakit, o ano pa mang mga nangyayaring hindi inaasahan o inaasahan natin na mga pangyayaring hindi maganda. Ito ho ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan maging matatag tayo, kinakailangan manatili tayo sa pagiging Muslim, kinakailangan manatili tayo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, mas lalo pa nating palaguin, mas malalo pa nating paramihin ang paggawa ng kabutihan, nang sa ganon ay kalugdan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala palagi. Ang anumang mga pinangyayari, mga alipin ng Allah, mula sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na naging kanyang sundalo, mula sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang dahilan upang naging panganib o upang naging mga mapanganib sa mga tao. Na unang-una na ang mga nilikhang ito ho ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na lang ng ulan, tulad na lang ng karagatan o tubig na siyang pangunahing ating pinagkukunan ng kabuhayan. Ito ho ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon din ang mga kahoy, ang mga bato, ang mga hangin, o ano pa mang mga nilikha ng Allah sa kailaliman ng lupa at sa ibabaw nito. Ito ho, ang lahat-lahat ng mga ito ay biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at maaari ring maging parusa o pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa yaong mga sumusuway sa kanyang utos. Ang tubig na ito, mga alipin ng Allah, mula man ito sa itaas o mula sa kailaliman ng lupa, ito ho ay maaaring magiging biyaya sa atin. At walang pagdududa, ito ho ay biyaya dahil dito tayo nabubuhay. Dito rin nabubuhay ang lahat-lahat ng mga nilalang na namumuhay sa mundong ito. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Tunay na
ang lahat-lahat ng mga nilalang ay nabubuhay sa pamamagitan ng tubig. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbisunaha wa tara al-fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. At siya ang nagtala ng dagat upang kayo ay makakain mula roon ng malalambot na laman, at upang kayo ay makahango mula roon ng mga inyong palamuti na inyong maisusuot. At inyong makikita ang sasakyan dagat na naglalayag sa pamamagitan nito, at ito ay kanyang itinalaga upang inyong hanapin ang kanyang biyaya, at upang sakali kayo ay matutong magpasalamat. Ngunit mga alipin ng Allah, kapag naging mapagmataas ang tao, kapag ang tao ay naging suwain, kapag ang tao ang tingin niya sa kanyang sarili ay para bagang isang Diyos na kataas-taasan, ang biyayang ito ay nagiging parusa. Tulad ng nangyayari sa ating kapanahunan, at noong una pang panahon ay nangyayari na ito. Tulad na lang ng paglibol ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kapanahunan ni Propeta Musa alayhi salam at ng kanyang mga kasamahan. Paglibol ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Fir'aun nung hinabol nila at ng kanyang sundalo ang pamayanan ni Musa alayhi salam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin fa'awhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim wa azlafna thumma al-akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin inna fi dhalika la'ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nang magkaharap ang dalawang grupo, sinabi ng mga kasama ni Musa alayhi salam, walang pag-aanilangan, tayo ay maaabutan ng mga kasama ni Fir'aun at mapapahamak tayo. Si Musa alayhi salam ay nagsabi, hindi katotohanan na sa akin panig ang aking Panginoon. Siya ay nagpapatnubay sa akin. Pagkaraan, kami ay nagbigay inspirasyon kay Musa alayhi salam nang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, hampasin mo ang iyong tungkod ang dagat o Musa at nang mahati, at ang bawat bahagi ng tubig dagat ay naging tulad ng isang mataas na bundok. At pagkatapos noon ay inilapit namin si Fir'aun at ng kanyang mga kasamahan doon na hanggang sa sila ay makapasok sa karagatan at sila ay nalunod. Ganoon, kapuri-puri sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagkakataong yaon, ginawa niya ang dagat na iligtas si Musa sa kapahamakan, ganoon din ang kanyang mga kasama, at nilipol si Fir'aun at kanyang mga sundalo. Dahilan sa pagsuway ni Fir'aun la'natullahi alayhi, dahilan sa pag-claim niya sa kanyang sarili na siya ang Diyos na kataas-taasan, tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ana rabbukumul a'la, na sinasabi ni Fir'aun, ako ang Diyos na kataas-taasan. Nang dahil sa pag-claim sa kanyang sarili, siya ho ay pinarusahan ng samot-saring mga parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala upang siya ay mamulat. Ngunit sa bandang huli, ito ho ay hindi naging dahilan upang siya ay magbalik loob sa Allah. Naging dahilan pa upang kutyain niya si Musa alayhi salam
na siya raw ay salamangkero, na siya raw ay baliw o ano pa mang pangungutya. Tulad ng pangungutya sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga Quraysh. Nang dahil dito, sa bandang huli, si Firaun ay nalunod. Siya ay nilipol ng isa sa mga sundalo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay ang dagat. Ganoon din sa iba't ibang mga kapanahunan, sa panahon na kung saan magiging inspirasyon sa atin at magiging aral sa atin at ang pangyayaring ito ay bumabalik-balik. Hanggat binabalikan ng mga tao ang pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, babalik din ang pagpaparusa ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng kaparusahan na pinangyayari ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang tao. Ganoon sa ating kapanahunan, iba't ibang mga trahedyang nagaganap nang dahil ito sa kagagawan din ng mga tao, iba't ibang mga gawaing masama din ang kanilang mga ginagawa. Tulad na lang ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang hindi pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala na kasalanan. Na alam natin sa ating lugar, sa ating bansa, na napakaraming nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ginawa nila, mayroon daw anak ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dahil sa pagkiklaim na ito, nang dahil sa ginagawang nilang ito, o dahil sa paniniwala nilang ito, nagalit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Nang dahil dito mga alipin ng Allah, sa tuwing dumarating ang panahon na ito, na pinagdiriwang ng mga hindi sumasampalataya, na pinagdiriwang nila ang kapanganakan daw ng Diyos, o di kaya pinagdiriwang nila ang iba't ibang mga santo na kiniklaim nila na ito ay malapit sa Diyos at hinihingan nila ng kalinga, hinihingan nila ng mga biyaya. Nang dahil dito, ang dilubyo o trahedya ay hindi malayo at nangyari na. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga hangin ay naging sundalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Noong nagkagera ang mga Muslim sa pagitan ng mga Arabong Hudyo at Arabong mga Kristiyano, sa panahon ito, tinulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Muslim sa pamamagitan ng kanyang sundalo na hangin. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu, Udhkuru ni'matallahi alaykum, idh ja'atkum junudan, fa'arsalna alayhim rihan, wa junudan lam tarawha, wa kana Allahu bima ta'maluna basira. O kayong mga naniwala, inyong alalahanin ang pagpapala sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala nang ang mga hukbong sandatahan ay dumating upang sumalakay, at kami ay nagpapadala ng laban sa kanila ng isang hangin na mga kawal, at ito ang mga anghel na hindi nyo na nakikita. At ang Allah subhanahu wa ta'ala lagi nang nakakakita sa anumang inyong mga ginagawa. Subhanallah, kapuri-puri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahong ito, ginawa niyang sundalo ang mga hangin upang kalabanin ang mga sumusuway at kanyang kalaban. Sapagkat hindi ho natin nababatid ang anumang mga sundalo ng Allah subhanahu wa ta'ala, maaari tayo
ay maging sundalo, at ganoon din ang lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sabi ng Allah, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ, at walang sino man ang nakakabatid ng mga sundalo o kawal ng iyong Panginoon maliban sa Kanya. Kung kaya't mga alipin ng Allah, pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at inihingan natin ang kalinga, inihingan natin ang tulong at pagpapakupkop sa lahat ng mga pinangyayari sa atin na mga masasama. Maaaring ito ay nagiging isang ginawang sundalo lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala o ginawang kasangkapan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala upang lipulin ang kanyang mga kalaban, ang mga sumusuway sa kanya. Panatilihin ho natin ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahong ito, panatilihin natin ang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito ang pinakamainam sa kanyang mga nilikha. Kapag sila ay mayroong biyayang natatanggap, isa sa mga biyaya ay malayo tayo sa dulubyo. Hindi tayo natamaan ng sakuna, isa sa mga biyaya, kung kaya't pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kung tayo ay tinamaan ng mga sakunang ito, ang pinakamainam naman sa atin ay magtimpi. At kung tayo ay nakagawa ng kasalanan, at ito ang hindi natin matatakasan, lahat tayo nakakagawa, tayo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala upang mapalayo tayo sa anumang mga trahedyang ipapangyayari ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi ito natin matatakasan mga alipin ng Allah. Mangyari, mayroon tayong gagawin. Mayroon tayong gagawin upang sa ganon ay mayroon tayong maidadahilan sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat tayo ay haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala at tatanungin kung ano ang ating ginagawa sa mundong ito. Habang lumalaganap ang pagtatambal sa Allah, ano ba ang ating nagawa? Upang sa ganon ay mapahinto sana ang paglaganap ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung hindi mga alipin ng Allah, pagbabayaran natin ito at itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, naway mayroon tayong gagawin kahit man lang sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay magbalik loob itong mga taong gumagawa ng pagtatambal, sapagkat ang mga taong ito kapag hindi nagbalik loob, darating at darating sa punto sila ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi malayo tayo ay madadamay. Hindi malayo tayo ay madadamay sapagkat sinabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Katakutan ninyo ang fitnah dahil kapag ito ay lalaganap o kapag ito ay paparusahan sa pamamagitan ng fitnah na ito, ay matatamaan ang lahat. Matatamaan ang gumagawa at yaong mga hindi gumagawa dahilan sa fitnah na ito. Nangyari na, mga alipin ng Allah. Pinangyari ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin upang ipadama sa atin, ipakita sa atin, ipaisip sa atin na ang mga pangyayaring ito, kapag hindi titigil itong mga sumusuway sa Allah, kapag hindi tumitigil itong mga palasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga nagtatakwil sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga ginagawa, paparusahan at paparusahan sila ng Allah at tayo ay madadamay. Kaya mayroon tayong gagawin kahit man lang sa panalangin o kahit man lang sa wayin kung mayroon sa ating mga kamag-anak na gumagawa ng ganito. O kaya kapitbahay, pagsabihan natin sila, sabihan natin ng mainahon na ang kanilang mga ginagawa ay pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, na
ay pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga alipin ng Allah, patunay lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay paparusahan niya ang kanyang mga kalaban, ang sumusuway sa kanya o ang mga nagtatambal sa kanya. Parurusahan niya dito pa sa mundo, mas lalo higit sa kabilang buhay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. Kaya yung mga hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay aking parurusahan ng isang matinding parusa sa mundong ito at sa kabilang buhay. At sa kanila ay walang sino mang maaaring maging tagapagtangkilik o walang makakatulong sa kanila. Bilang patunay lamang na ang talatang ito na ang pagpaparusa ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag dumating, sadyang walang makakatulong. Maaaring makakatulong pagkatapos ng trahedya, subalit habang nilalasap, habang nilalanghap o pinangyayari sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong sumusuway sa Kanya, ang kaparusahan ay wala talagang makakatulong. Hanggang sa maramdaman nila ang hapdi o sakit dahilan sa kanilang mga ginagawa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kailanman, pakatandaan natin, ay hindi nang aagrabyado. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Sa ibang mga talata, sinabi ng Allah, hindi namin pinangyayari na ang kasamaan sa kanila dahilan ito o mayroong masama, mayroong intensyon sa kanilang masama ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Ngunit dahilan ito sa kanilang mga ginagawa. وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Subalit silang mga sarili ang agrabyado. Silang sarili mismo ang inagrabyado nila ang kanilang mga sarili. Kung kaya't mga alipin ng Allah, meron talaga tayong gagawin sa ating buhay bilang isang Muslim. Dahil panandalian lamang ang ating pamamalagi sa mundong ito, dapat meron tayong gagawin. Manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala naway ilayo niya tayo sa mga panganib, ilayo niya tayo sa paggawa ng masama, ilayo niya tayo sa pagtatambal sa Kanya, at hilingin natin na ang pananatili sa pagsamba sa Kanya habang mayroong tayong dinadanas ng mga trahedya o panganib. Dahil mga alipin ng Allah, palatandaan ho ito na malapit ang pagwawakas ng mundo. At hindi natin ikinakaila dahil tayo ay kauli-ulihang ummah. Tayo na yung kauli-ulihang tao. Dahil dumating ng huling sugo na si Propeta Muhammad SAW at 1,000 taon na mahigit. Wala na si Propeta Muhammad SAW. Ilang libong taon na mahigit. Tayo ang kauli-ulihang ummah. Kung hindi tayo gagawa ng hakbang, kung hindi natin panatiliin ang pagiging Muslim sa ating mga sarili, tayo rin ho ang kawawa dahil wala tayong ibang sisisihin kundi ang ating mga sarili. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mengalipin ng Allah maliban sa papuri at pasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, paalalahanan ko po kayo lalo ng ating sarili ng pinakamainam na pagpapaalala